Yun o, kasama ko na naman, paring Dane. I feel like the greatest, only been at this for 2 years. At nandito tayo sa kanyang bagong-bagong sasakyan na Mitsubishi Mirage G4 GLX ba? Yan. Pare, congrats! Salamat, pre. Gagala muna kami saglit para makapag-catch up and banding-banding. Pero simulan natin yung ating review sa tropa natin. Let's go! One of the world's most reliable and efficient car in the world, we have here the 2024 Mitsubishi Mirage G4. Pull up the kanyang place. Aking gabi, no case. Ay, she got... Simulan ko yung review natin dito sa ating external look. Yung kanyang front fascia, yung updated na fascia ng Mitsubishi. Kumpara dun sa luma, napakaganda talaga. Mas gusto ko tong front fascia na to compared sa previous models. Yung mga chrome accent, kanyang headlights. Sa kanyang gulong, meron siyang rim size na 15, 185 by 55 ring 50 na metals dyan or rims. Yung ating labas, napakaganda. Since bagong-bago lang to, kakalabas lang. Talagang wasaring-wasari. Sa likod naman niya, ito yung ating bagong taillights. Ito yung ating bagong bumper. Meron din mga air diffuser sa ilalim yan. Talagang napakaganda na design niya. Sobrang sharp. Aggressive yung kanyang looks. Kaya sa looks department talagang wala kang masasabi. Isa sa mga good looking and aggressive looking itong Mitsubishi Mirage G4. The 2024 Mirage G4 length is 169.5 inches, 65.7 inches width, 59.2 inches in height, 1,335 kilograms gross weight, and with an awesome 6.3 inches ground clearance. Yan. Pag-check ko naman dito sa loob ng Mitsubishi Mirage G4, napakaluwag niya, no? Legroom natin, ito yung original driving position ni Dane. At ito yung legroom ko, parang meron pang dalawang kamay dyan. So napakaluwag, space naman niya. Sa headroom, mga isang buong fist na may siguro 2 fingers yung kasya. So walang problema sa headroom yan. Yung kanyang upuan, sobrang lambot. Napaka-cozy ng loob niya. Ang bango ng loob since bagong-bago nga ito. And talagang masasabi ko na ang ganda ng loob niya at maluwag. Sa mga accessories na meron sa likod, sa ating pintuan, meron tayo ditong ating power window control. Lagayan din dyan. Wala lang siyang bottle holder sa mga gilid niya. Speaker sa baba. Tapos ito yung kanyang pintuan. Meron siyang bottle holder dito sa gitna niya. Yan dito. Isa lang yung kanyang bottle holder. Other accessory pa niya, meron tayong armrest. Meron 2 bottle holders. Napakaganda pag gusto mo ng medyo executive yung datingan. For safety, meron siyang 3 seatbelts sa likod at ISOFIX. Dito naman sa ating front passenger side, napakaganda rin ng kanyang space. Ito, hindi naman inadjust yung upuan pero legroom, napakaluwag talaga. Imagine mo maliit na sasakyan pero napakaluwag ng loob, di ba? So ano bang mga accessory dito sa front passenger seat? Sa ating door panel, ito yung kanyang power switch sa kanyang window, power lock sa kanyang pintuan, handle. At syempre, ang kagandahan dito, meron siyang bottle holder at pwede ka siguro maglagay ng mga ibang stuff dito like mga papel or anything na pwede mo ilagay dyan. Pasok yan. Dito yung speaker niyan. Sa kanyang glove box naman or sa kanyang lalagyan dito, meron siyang maliit na slot dito sa harapan. So maganda yun, let's say may mga hawak kong phone, pwede mong ilagay dyan. And syempre, yung ating glove box. Driver seat naman, ito yung ating POV. Syempre, unahin natin sa ating door panels. Ito yung ating window controls, tsaka yung lock ng mga window. Central lock niya nandito. Kanyang bottle holder nandito rin, kasyang-kasya yung tumbler dyan, at meron siyang side pocket dyan. Meron ditong speaker sa gilid din. Sa ating dashboard, ito yung kanyang dashboard. Napakaganda talaga ng dashboard ng Mirage. Simple na modern, yun ang masasabi ko dyan. Sa ating steering wheel, nandiyan yung ating audio controls and yung ating call controls, nandiyan siya.
Nandiyan na rin yung ating gauge. Tapos dito sa gilid yung ating side mirror power control. Meron siyang microphone dito sa taas. Yan, nandyan. Tapos ito yung ating infotainment system or yung ating stereo na touchscreen. Yan yun. Isa pang kagandahan dito sa mga mahilig sa mga salamin, ayan, meron siyang vanity mirror sa passenger seat. At wala lang dito sa driver, pero okay pa rin naman yan. Kasi mga driver focus lang. Yung kanyang dome light. For storage naman, meron siyang storage dito sa ilalim ng ating steering wheel. Meron din siyang storage dito. 2 cup holders sa harapan. At yung ating cup holders dito sa gitna or sa likod. Ito yung ating handbrake sa gitna. Yung ating CVT automatic transmission. Meron din siya ditong power socket. Dito rin nakalagay yung cable natin if ever gusto nyo i-connecta yung ating phone sa ating stereo. At isang power socket dito sa baba. Yan siya. Sa kanyang space naman, kagaya na sinabi ko, compact man yung car natin pero napakaganda ng kanyang space. Ito, napakaluwag ng ating driving position. So, pwede nyo pa i-control yan kasi dito yung ating car seat control manual siya. Pwede nyo adjust yung inyong lumbar support, yung inyong sandalan. At sa ating steering wheel, ito yung kanyang adjustment, up, down. Hindi lang siya telescopic pero maganda pa rin na meron control yung ating steering wheel. Ang kagandahan dito sa ating stereo o sa ating infotainment system is ready na siya for Apple CarPlay and Android Auto. Makakonekta nyo lang inyong phone gamit sa cable, hindi siya wireless. Pero okay na rin yung kaysa naman wala, na walang ganung feature. Goods pa rin sa akin yon. So ito, ipapakita ko sa inyo kung paano i-connect ang ating mga smartphone sa inyong stereo. Kagaya sinabi ko, itong stereo natin is meron na siyang Apple CarPlay and Android Auto. So, paano siya i-connecta? Ganito lang yon. Kunin nyo lang inyong cable. Yan. Connecta nyo lang sa inyong smartphone. Tapos, yung other end naman, i-connecta nyo rito sa baba. Meron siyang USB port yan sa baba. Tapos, connecta nyo lang yung cable dyan. At kung makikita niyo sa inyong stereo, yan. Kusa na siyang maglo-load. And connected na inyong phone sa inyong stereo. Para sa ating trunk space, ito, meron siyang 12.4 cubic feet capacity. Talagang malaki at maluwag siya, kaya marami tayong malalagay dyan. And yung ating spare tire. Siya nga pala yung ating jack is located doon sa ilalim ng driver seat. Pag meron kayong gagamiting tools, meron pa rin siyang kasama. At syempre, nandito yung ating 1.2 3-cylinder automatic transmission CVT. The Mirage Jeeper engine is the 3A92 1.2-liter 3-cylinder double-head cam Mavic gasoline engine that produces 78 horsepower at 6,000 RPM and 100 Newton meters of torque at 4,000 RPM. The transmission is an automatic Invex 3 CVT and fuel capacity of 42 liters. Combine all of this technology, Mitsubishi was able to produce one of the most reliable and fuel-efficient vehicle in the world. Dudes, parang nag-usap na, parang pa-podcast lang tayo ito eh. So, hindi ko siya nung nakita ko itong nung nakita ko yung pinost mo itong sasakyan mo na to, na kinuha niyo sa kasa with picture, una ko naisip, sana yung damit mo yung nakasando. Pangalawa, pre, congrats ha, pakalupit. Nakamit mo yung isa sa mga Pangarap natin during lunch break sa work. yes, pare. Alam mo yun nga, naisip ko ngayon, pre, yung mga nakaraan natin na papasok tayo ng late. Tapos parang tukmul-tukmulan tayo, di ba? Parang ganun-ganun lang eh. Narantado lang na. Tapos, problema sa minsan sa pamasahe, sa magkasolina, sa budget. Motor na lang, nang hindi pa magasan eh. No? Oo nga eh. Pero ngayon, Ngayon, Dane, 22 years old, I own 2 cars and a motorcycle. ay, sheesh! Yeah, you Siyempre. should na. You guys should see my Honda. Fucking crazy. Ilagay ko dito yung link dun sa kanyang motor at kay Bezos, yung sa kanyang unang sasakyan. Technically, pangatlong kotse niya to eh. yung Toyota na small body. Sablay. After one day, binalik sa pinagkuhanan. Sunod si Bezos. Doon nandun si Bezos. Lagi ko na nandito si Kaya si Bezos, Honda Accord. Si favorite. Pero grabe na yung pinagbago niya mula nung last vlog namin. Oo nga pala. As in, bago na talaga lahat. Yung kulay na makikita nyo doon, hindi na yun.
Lahat yun. Tsaka yung performance pa din. Oo, Bago din takbo tsaka niyan. bago na ang buong transmission nun. Aluminum lahat ng loob ng hood, no? Pag binuksan mo yung transmission and makina, makita mo parang modelo na rin eh. Ito expression ko sa kanya since bilang POV ni passenger, napaka-smoothie ng ride. Walang kalampag, walang ingay. So pare, matanong ko pala sa'yo. Sa dami-dami ng mga car models na pwede mo makuha like Vios or ano pa ba? Yeah. Wigo, yung mga ibang brands or variant. Honda, Brio. Brio, pwede rin yan. Brio. Bakit G4 Mirage na ako mapapa? Kasi nanggaling na ako sa puro forma na kotse. Tapos power talaga, 2.0. Yung huli kong, ang isa kong Si kotse. Bezos, no? Yeah. Mm. And ang problema ko, ang lakas sa gas. Hindi siya for trip-trip na lakad. Oo. Ito, sobrang tipid sa gas, grabe. Ito, 1.2 lang. Mm. Ito, gusto ko kapag may pupuntahan ako, kasi sobrang tipid. Then, ang smooth ng transition, transmission talaga pag tumatakbo. ito. Parang nakaluta, nakaupo ka lang eh. Smoothie, oh. Nakaupo kahit no one's eh, oh. Sabi natin, steady bet loga lang. Hindi ko makalimutan yung linya mo na yun eh. So, again, so yun ang, yung Vios, ano bang kinaiba na ba't di ka na Okay din yung Vios sana. Medyo, alam ko, medyo mas malakas siya ng gas ng konting-konti lang. Mm-hmm. And, kasi may Vios yung girlfriend ko eh. So, parang naka-experience na ako. So, parang trip ko something different na. Yun ang Yeah. naging parang factor din, isa sa mga factor ba't napunta sa G4. Then, okay din sana yung mag-Honda Brio ko. Okay, din sana yung kukunin namin. Brio, Honda hatchback yun, di ba? Yeah, hatchback. Then, kasi kinakita ko yung Honda Brio kasi dun sa bayaw ko. Tapos, nung drive ko, okay din to. Medyo mas malakas siya ng gas din ng konti kumpara dito. Yung hinahanap ko talaga is comfort lang and yung matipid sa gas. Ayun yung gusto ko. Ito siya yung pinaka on top ng lahat, on top ng katipiran ng gas. Totoo lang, pre. Yeah. Tanda ko na siguro way back 2015 na hindi ko maalala yung year. Pumunta kami ng utol ko sa dealer na Mitsubishi. Kasi nagtatanong ako kung meron sila available na Lancer. Yan, may share ko lang sa'yo na Mitsubishi Lancer na sabi sa akin nung salesman doon sa dealer, "Sir, baka gusto mo na lang yung world's most fuel efficient car." Yeah. Sabi ko, ano ba yun? G4 Mirage. Sabi sa akin ganun. Ang gasolina mo na yan, papi. Simula nung kinuha mo to, nung kailan mo to? Nung Friday. 5 bars. Sunday na ngayon, Sunday na. Sunday na ngayon, gumala ka na, sasakang nakarating. 3 bars. Damn, tipid ano? Grabe yun Hirap. So, ito pa rin napansin ko pa, kulay-pula siya, Yeah. Bakit pula yung napili mong kulay? Pala. Kasi yung huli kong kotse, di ba, green. Then, ang green. trip ko talaga is green din or black. Gusto ko ng color na dark na talagang outstanding sa lahat. Meron kasi tong iba pang colors na silver and brown. I mean, silver and gray. Pero para sa akin, hindi siya, eye soothing. Para siyang, para siyang... Common or ano? Oo, para siyang naka-primer pa lang. Parang plain lang, yan. Para siyang naka-primer pa lang. Gusto ko nga yung gusto ko rin yung looks Kasi parang nagpapaganda ako ng isang kotse tapos sa isang kotse ko parang naka-primer lang. Parang kita. Dito lutang yung kulay niya totoo kasi Oo. ang tingkad ng pagka-red niya. Yeah. Kaya talagang tama ka. Pero okay din naman yung ganong kulay gray and kung talagang Trip nila. kung from family lang, ganon, hindi mo naman, okay lang naman. Kung sa mata mo, okay naman yun. Sa mata ko, hindi. Okay lang. Ano talaga, depende sa trip. Yeah, perspective. nung Different owner, perspective counts. Tama. Bilang gano'n kang Jeff Bezos sa sasakyan, ano yung masasabi mong comparison sa dalawa? Ano yung parang maganda sa kanya kumpara dun sa Dami. ano nga, sige, ibigay ka na mga isang mga Ito, walang lagotok. Ito, yung isa kasi, syempre, Given na, given na. old school yung kotse na yun. Pagka ginamit mo ng 2 linggong straight, 1 linggo ka sa pagawaan Isang linggo sa paggawa ng putik. Tapos, ano yung sa Manila, lahat gumagana. Yeah, all buttons working, literal, pag ito. Lahat gumagana, Kasi yung isa kong kotse, tangina kahit busina, nakawala Pero yung sa takbo, mas malakas nga yun
Kasi 2.0 yung engine nun. Talagang mas malakas, mabilis siya umatak kumpara dito. since drive mo na to ng ilang beses, talagang mas may power pa rin si 2.0. Yes, Ramdam mo syempre. talaga yun. Oo, totoo naman. Ano pa yung parang iba pong comparison mo or masasabi mo na comparison between the two cars? Ito, para sa akin, ano siya eh. Siyang eye-appealing kasi bago yung kotse mo. Hindi naman lahat ng tao nakaka-appreciate ng old school na kotse. Usually, pag dinadala ko yung lumang kotse, lalo sa mga old school na tao na medyo mga tita-tito mo, ganun. Hindi sila proud. Hindi sila proud kapag yung kotse mo luma. Oo, totoo. Then, pag ito dinadala ko, tuwa sila. Kung ikukumpara mo yung sa lumang sasakyan, siguro sa mga enthusiast, pasok na pasok yung katulad namin. Mahilig pa rin naman kami sa mga old school na sasakyan. Pero syempre, at the end of the day, pipiliin mo pa rin yung comfort, Yes. modern, hassle-free na sasakyan. Pero kung gusto mo na adventure or gusto mo na parang laging meron kang kinikilig moment, alam mo na, hindi po mapapaisip ka lagi. Pero dito, yan, chill ka lang. Parang kami lang. Di ba? Yeah, ito, sobrang chill lang pag nagdadrive. Walang iniisip na mangyayari sa kotse. Huwag ka lang ma-aksidente. Yung kasi, hindi lang aksidente iniisip mo eh. May masisira, parang ganun. O mag-overheat, syempre, kasi luma. Kahit alam mong kondisyon yung kotse, mga ganong iniisip. Ito, parang nakaupo ka lang. Wala ka talagang iniisip. Pero yun, again, we love both cars. Again, mapaluma man yan or bago. Kung talagang trip mo naman yung sakyan or talagang enthusiast ka or dream mo talaga, passion mo talaga yung pagsasakyan is you love everything. Okay, ito na pare. Pros and cons. Ano yung so far kasi, since again, brand new sasakyan to, hindi mo pa naman siya masyadong matagal na nagagamit. So far, ano yung mga pros and cons na opinion mo sa kanya? Magsimula tayo sa mga cons muna. Sa cons, alam ng mga na merong Mirage na ang hirap isara ng pinto nito. Oo nga, no? Talaga, Harap at likod, no? lahat, all doors. Ano niya, kailangan niya ng konting puwersa. Hindi siya yung Hindi siya yung konting sasara, no? Kailangan mo talaga siya i-puwersa na magsasara talaga para magsara talaga siya. Kaya pag isasara mo, titignan mo pa yung dashboard kung umiilaw pa ba siya para lang malaman mo na nakasara yung likod. Lalo pag may passenger ka, medyo concerning siya lalo kapag yung passenger mo hindi niya alam na Dapat nakasan. hindi siya marunong magsara ng pinto. Di ako nga din, di ba kanina sumakay ako. Akala ko kasi, alam ko naman yung dapat lakas para hindi naman masyadong balagbag yung sara mo. At the same time, masasara mo siya maayos. Nakatatlong tatlo ba? Dalawa. Nasara, hindi siya nagsara. Yeah. Nung Say- una ko rin kuha, nung una ko ng alam ko na talaga siya kasi nanood ako ng mga reviews and feedbacks about dito sa kotse bago ko siya kunin. Oo. Na ano ko rin na mahirap isara yung pinto. Hindi ko naman inisip na ganun kasi Ganun talaga. Tangin na. Na legit pala yung problema sa pinto. Legitimate nga. Sana ma-improve ewan ko kung i-improve pa ba nila yon or kasi nung issue naman siguro ata siya. I don't know, siguro sa next model sana ma-improve yung problema na yan. Sana baguhin din ng Di ko alam kung anong gagawin ko kung gusto ko ba siyang ipakalikot. Oh, ano yun? Na para lumambot yung pagsara niya. Siguro may mga Libre, yaman kaya na. gumawa na pero feeling ko ayoko Ganun- mamaya. Parang ganun talaga siya no? Baka lumala Yaman Pagka ginawa na. ganun. Magamala. Pero kung ano naman, okay naman siya. Hindi naman siya ganun ka-OA na hindi mo masasara. Kailangan mo lang ng lakas. Hindi siya deal breaker kumbaga. Kumbaga parang, yun, isa lang, ganun talaga. Walang perfect sa mundo. So, isa yun sa mga cons niya. Ika nga, can't have it all. Yeah. Diba? Kung meron kang fuel efficiency, meron din konting babawi dyan. Ganun. Isa pa lang cons bago tayo sa mga Sige. wala siyang hindi siya yung built-in yung dashcam, tas yung camera sa likod na Ay, harap. oo nga pala pare, buti na sabi mo yan. Pag nagre-reverse ka dito, wala siyang, walang siyang- camera reverse. Wala. Ano na lang. Oh. Ang camera mo is experience lang. Yun lang. Camera mo is yung mata mo. Oo nga pala, no? Yung pala yung nilitinignan ko pala. So, pag nagre-reverse ka, wala siyang reverse cam. So, kailangan mo maglagay ng dashcam talaga. Yeah, pwede aftermarket. So, kailangan dun sa magaling na hindi magkakat ng wire para hindi Ano ba? Maglalagay Pwede ko ng pa rin dashcam pang- or rear view camera? Gusto ko sana yung rear view and dashcam. Oo nga, no? Safe kasi city driving ako
Oo nga, no? Kasi hindi naman sa pag-ano, it's a must talaga yan, pare. Must Yung talaga. reverse camera, una, dashcam for your safety. Yeah, for your safety and protection Mismo, din pare. Totoo naman. Hindi lang protection sa ibang mga motorista. Protection mo na rin, let's say, nahuli ka. Nahuli tapos, ka. meron kang ebidensya. Yeah, ibilin siya. Oo, na hindi ka talaga, or sabihin mo ng tama or mali, basta meron kang proof at doon natin malalaman kung ano yung resulta. Ano So- pa yung iba mong constitute sa sakyan mo, Pap? So far wala pa akong masyadong cons na nakikita kasi 90 kilometers pa nga lang natatakbo ko dito eh. Masari pa, no? May reklamo ka pa? Oo nga. Wala na yun. Ayun. Ito, pero sabi ko lang kasi ako, sobrang fan kasi ako ng armrest. Yun Yun pala. talaga. Wala akong armrest. Oo. Kasi usually pag nagdadrive ako, nakaganon ako ngayon. Oh, yan, Dito yan. dali ako sa kabila. Sige mo pare. Yeah, ganyan. Nakaganon ako. Dapat yan, dito ako sa kabila eh. Oh, sheesh. Okay, wala na ibang cons. Wala. na yun, no? Yun na. So far, parang, ano siya, perfecto. Parang, bien. Ganun siya eh. Okay siya eh. Ano naman ang mga pros mo, Papi, sa bago mong sasakyan? Siyempre, ang ating inuulit-ulit, ang matipid sa gas. Yan. Yan. Kahit ako, nagulat ako dun sa pagkatipid sa gasolina nito. Parang ano yun, no? Parang motor eh. Parang motor. Ano pa yung iba mong pros, Papi, maliban sa kanyang fuel efficiency? Siyempre, yung modelo na looks, Yun! talagang ramdam mo yung 2024 era. Yes, tama naman, Papsi. Forma, no, na talagang pasok na pasok, hindi na pag-iiwanan. Yun, ang ganda kasi nito, kasi yung mga lumang modelo ng G4, yung mga bilogin, kamukha ng mga parang BIOS, no? Yung mga dating BIOS sa Batman and Robin. Tapos, in-update nila sa shield fascia, yung talagang bagong looks niya. Kaya kamukha niya yung Expander. Mukha niya yung Montero Sport na mga modelo. At talagang pasok pa rin siya sa 2024 na good looks, ano. Pros. Trip ko na yung ano niya rito, yung screen niya rito Okay. is Apple CarPlay din siya. Yun, oo nga pala, no? Kasi mahilig ako mag-sound trip. Alam mo, pag bumabiyahe ka, Hmm. kesa naririnig mo yung boring ng mga tunog ng kotse, kapaligiran, sigawan. Android Auto and Apple CarPlay ready na Yeah. siya. Ano? Tama. Wala na, no? Pros, yun, mga gusto ko kasi yung mga lumang kotse, wala yung switch dito, yung control pagka answering. Yung steering wheel audio controls. Wala siya. Oo, Yung mga luma, walang ganito. Trip ko siya kapag bababaan ko yung music, hindi ko na kailangan pang mag-reach doon. Oo nga, no? Pag driving ako, tapos gusto ko hinaan dito na lang sa daliri ko lang mismo. Yun, yung trip ko rin sa modelo ng kotse dahil ngayon lang din ako sarili kasi usually hindi na drive ko everyday ko is old school. Yung control sa side mirror, para hindi na ako magbubukas ng bintana. Mm. Ito ang gustong-gusto ko, nagagalaw ko yung side mirror kung saan ko siya gusto itutok. Mm. Yeah, hindi kagaya nung luma, aabutin mo talaga doon. Lalabas ka? Lalabas ka talaga. Ganun mo. Yeah, yung hirap. Modern problems, a modern solution. Yeah. Okay, test drive natin yung nasakyan ni Tropang Dane. Sarap, saan yung car? So, opinion ko muna. Yan, napakaganda. Sobrang sarap ng pwesto. Wala ba yung ko pre? Parang ano nga niya tol, ang taas mo. Ramdam mo, diba? yung pala isang masabi. Yung ano niya, yung pala ko, kasi sa sakyan ko, para akong nakalubog na ganun. Ito ang taas niya, oh. Taas mo. Yung visibility ko, ang taas niya, parang meron kang impression na mataas yung sinasakyan mo. May tataas pa yan tol. Meron ba to? So, yun yung sabi ko sa niya, parang ang taas ng ano niya, no? Yung level niya. At tingnan, hindi pa ito mababa. Yung baga parang may adjustment pa ito pa yung pangitaas. So, by default na, ewan ko, ito yung sitting position mo pare, no? Yeah. Ang taas nga niya. Tapos ito yung, ano niya, yung window niya. Ang laki. So, siguro isa yun sa mga parang way para maramdaman mo na yung sasakyan mo is mataas at maluwag. So, ito, tita-drive natin yung sasakyan. Siyempre, so nagtapos muna tayo. Okay, game. Wala na akong bibilin dito, no? Okay, let's go. Uy, Pasok ka? sarap. O naman, ano ba yan? Okay. I told you, Wes. Tayo na na-spot nito eh. Yung ngiti ko na lang yung sumagot sa tanong. Kung, Leon, ano ba yung pakiramdam sa pagdadrive? Ganun na lang ang reaction ko.
to, tapak lang sa gas. Sarap talaga. Smooth sailing cruise. Yan ang masasabi ko sa kanya. Walang kalampag talaga, pare. Ito, mabagal mo yung takbo ko, pero just yan, medyo speed up. Sorry. Masaya lang talaga ako sa asarap ng feels niya. Smooth yung driving, hindi mo ramdam masyado yung kalsada, kahit medyo bumpy yung roads. Yeah. Smooth sailing yung takbo niya. And isa pa, Oh. ang manibela niyan, sobrang pag mabilis yung takbo mo, konting galaw mo lang. Ay, kahit hindi mabilis takbo mo, ano siya, mabilis siya mag-maneuver, mabilis siya Power liko. steering. Yes. Tsaka magaan talaga. Hindi, ito, kahit, Hindi ko kahit para daw, mabilis kasi yun. may mga panood kong ibang reviews, napansin din nila yon na mabilis siyang ilipat, hindi kagaya ng mabilis siya mag-react. Okay. Kasi may nag-review na ganun din yung reaction niya, na ganun din yung reaction ko nung una ko siyang drinay. Ang bilis nito kumpara dun sa isa ko. Ito sa akin ang gano'ng manubela niya. Yeah, So, sobra. kung ganito pala na mabagal takbo ko at ramdam mo na magaan yung manubela niya. Oo. Paano pa yung mabilis? Yan sabi ko sa'yo. Oo naman. Visibility, perfect. Napakaganda. Kita mo yung paligid, mataas yung sitting position mo, kaya ramdam mo na talagang mataas or kita mo yung paligid, hindi ka mangangaba na lumiko. Comfort. Ang lambot ng kanyang upuan. Hindi siya matigas. Hindi rin siya malambot. Yung tipong nandun ka sa gitna na masabi mo na parang, parang okay okay yung cushion niya, malambot. Hindi siya masakit sa katawan. Parang yung Tapos, massage chair sa mall. parang gano'n, hindi lang gumagalaw. Pag ginalaw mo yung pagtaas ng upuan dyan, mararamdaman mo tal. Ay, dito sa likod, yung lumbar niya, tumataas talaga eh. So, okay yung pagka long drive kasi medyo nakakangalay. Tapos, steering wheel, ang gaan. Smooth din. Gaan din. Oo, Hindi gaan ganun pare. kalaki, no? Hindi ganun katabaan. Tapos ito, medyo CVT transmission. Again, bilang CVT siya, wala talaga siyang change gear eh. Pag parang low to high, ganun yung transition ng kanyang takbo kasi CVT transmission niya. So, solid din transmission niya. Tapos, aircon, napakalamig. Pakalamig. Partida. Sobrang tirik ng araw. Mga alas 10 na ata ngayon. Sarap. Ang opinion ko dito sa kanyang driving experience, perfect. 9 out of 10. Medyo off the... Sa compact sedan segment, G4 Mirage, good siya. Meron siyang airbag sa driver, Airbags din. sa passenger meron. Wala lang siya sa gilid na curtain or sa likod. Yeah. Pero maliban sa safety feature na dasal, driver na rin kailangan maging alerto sa pagdadrive at syempre disiplina pa rin naman. Tapos seatbelt yun, wala man siyang airbag, may seatbelt naman siya sa likod kaya safe ka rin yung mga passenger mo. Yung mga lubak parang wala lang. Tapos Yung preno, ang ganda. yun, na. yung pa isa, yung preno to din. Honest lang ako sa review sa preno. Pag natapakan yung preno, May yun. Oo. mayroon siyang parang palo eh. Oo, para siyang may ngipin. Oo, hindi ko alam kung ganun. Kasi ngayon ko lang din naranasan yung gantong feedback sa preno. Ewan ko kung ganito ba talaga yung Mirage. Sobrang iba niya kahit nung ibang coach hindi na drive. Para siyang sa preno niya para siyang may mga ngipin na kakalso. Hanggang parang kahit kung gusto mo lang ng isang konting ng minor lang, parang sa isang isang lagutok mo lang Oo, isang preno lang na parang press. Oo. Malambot. Parang smooth yung tapak. Sa kanya, tama yun, meron siyang parang gear. Ewan ko kung sa ABS yun or paki-comment na lang sa comment section below kung ano Kasi yung hindi feedback namin niya. alam. Oo, hindi Gusto ko rin malaman niya. Pako-comment na lang. So akala ko ako lang nakakaramdam na, no? Yun yung isa sa mga feedback ko. Again, person, ako kasi lagi ako sumasakay sa G4 pero as passenger. As driver, ngayon ko lang naranasan mag-drive ng G4. Kaya ngayon ko lang din yung ganung sa preno. Not sure kung talagang meron ganun sa preno. Anyway, so siguro yung check na lang ni Paring Dean sa kaso kung normal lang ba yun pag PMS niya. Sa layout niya, no, sa Akawas layout niya, kitang-kita ko yung gauge niya. Detailed, malinaw yung kanyang details. Abot ko yung stereo niya. So, hindi ako para mangapa. Siguro muscle memory na lang kasi syempre pag matagal mo naman ginagamit yan. Parang na lang yun muscle memory. Tsaka meron siyang audio control na sabi din sa manubela. Kaya hindi ka rin masyadong mag-ano sa touchscreen mo eh. Hindi ba lang kung may gusto kang gawin like maps or whatever. Tapos, ayun, malamang audio nito napakaganda rin. Hindi ko na-play kasi baka Copyright tayo. Pero, di ba? Alam mo naman pagka gusto mo nung malakasang sounds, mapakabi ka ng whatever. Pero for us pare, stop, Malakas okay na. to, ang lakas na, nito. Ayun. Owner na nagsabi, malakas yung kanyang audio. So, goods. So for me, driving experience, napakaganda.
smooth sailing, comfort, walang kalampag, napaka-relax lang, talagang chill drive ka lang. Yun lang yung mga nitpick ko yung sa preno, ewan ko kung normal yun. Armrest, wala lang, pero Tulungan nyo kami malaman yung Oo, sa yun. preno kung nararanasan nyo rin ba yun sa mga kotse yung may Mirage. Kasi parang ganun nga siya. Hindi naman siya significant yung ano, pero hindi mo siya naririnig, pero nararamdaman mo siya sa Oo, totoo. Pwede, doon ka tas wrong, malakas yung preno niya. Oo. Parang medyo na siyang may feedback siyang gumagano sa paa mo. So, I don't know. So, yun lang naman. Happy ako sa driving experience ng G4 Mirage. All goods. Bitch, better stop calling my phone. Ballin', sige picture mo auto ko kahit na spallin. Kapag di tungkol sa pera, press stop calling. Pili mga superstar shit new boring. Dude hurts pare kaya bitch I'm sorry. Sige picture mo auto ko kahit na stallin. Kapag di tungkol sa pera, press stop calling. Pili mga superstar shit new boring. Dude hurts pare kaya bitch I'm sorry. Self-made yung pera kaya damang-dama ko. Ganda nung sayo galing sa mama't papa mo. Fuel efficient, murang-mura, family-oriented, trustworthy and reliable car. Yan ang ating 2024 Mitsubishi Mirage G4 GLX variant. Sa mga gustong makabil niyan, hindi naman ako salesman ng Mitsubishi, no, pero I can highly guarantee you na talagang pasok na pasok to sa inyo. Tipid na tipid sa gas. Sabi ko nga, reliable na kotse. Modern looks. Ano pang hahanapin mo? Siyempre, mag G4 Mirage ka na. At ito nga pala si Lian. And thank you so much for watching sa review ko dito sa 2024 Mitsubishi Mirage G4. So yun. Again pare, sa akin din talagang ako nung nakita ko to sa Facebook na pinost ko, sobrang natuwa talaga ako sa pare. Sobrang parang iyak ako Na yun, babalik. Sobrang natuwa ako kasi alam mo yun yung tipong dati parang wala lang, parang daming problema ngayon. Hindi mo na-reach yung mga dreams mo, goals mo. Tapos, ito, brand yung sasakyan. Deserve. Kaya, talagang solid pare. Talagang para talaga sa'yo to. Binigay talaga sa'yo to. Kaya, sarap talaga ng brand new. Kaya, man, again, salamat na rin dahil pinayagan mo akong review yung auto. Anytime, bro. Yun, so, chill tayo dyan.